Hi everyone! Happy New Year sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng ating Panginoong Kristo. Bago ako magpatuloy, paki-like lang po at paki-subscribe na rin. Thank you so much. Una sa lahat, purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. So gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ngunit may problema ang kasalanan, ang tao ay makasalanan. Nasusulat sa Romans 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So ang kasalanan ang naghihiwalay sa pag-ibig sa tao sa pag-ibig ng Diyos. Ang kasalanan ay nagmula kay Adan. Nasusulat sa kasulatan na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil sa pagkakasala ni Adan, ang lahat ay nagkasala at dahil dooy walang sinumang may tuturing na matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya kahit anong pagsisikap ang gawin natin, hindi tayo kailanman magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ay isinugo niya ang kanyang sariling anak. Dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan, gumawa siya ng paraan upang magkaroon tayo ng tulay or bridge. We cannot build a bridge to God, and that's why God gave us His Son to die on the cross for us. Nasusulat sa Romans 8 verse 3 na ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Sa Romans 5 verse 8 nasusulat na ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Si Jesus Christ ang ating solution, ang pakikipag-isa sa Panginoon, ang tanging paraan ng kaligtasan. Kaya kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Hindi mabibigo. Nasusulat sa kasulatan na hindi mabibigo ang nananalig kay Jesus Christ. Romans 10 verse 9 to 11. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay mapahamak, kundi ang nais ng Panginoon ay maligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. John 3 verse 17. Kaya pagsisihan natin at taligdan ng kasalanan upang tayo patawarin at tanggapin natin ang offer ng Diyos, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Nasusulat sa Romans 6 verse 23 na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.